Good morning! This is our daily episode, September 22, Sunday. Hala, isang Sunday na lang. At Oktubre na, palapit ng palapit yung Pasko. Ay, may undas pa nga pala. So, sa lahat ng mga tao dyan, di ba? Kung gusto nyo malaman kung ano mangyayari sa buhay nyo sa susunod na buwan, magpa-reading na kayo. Okay? Kuha muna tayo dito. This is our daily episode 3620, 3621, 3622. Unang baraha. Regeneration. Hala, lumabas na naman yung regeneration. Pangalawa, community. And pangatlo, makati yung mata ko. Pangatlo, greatness. Nako, kakalabas lang uli ng elephant. Ang tagal din bago siya lumabas. Okay, so yung sinasabi dito, yung regeneration sinasabi ko sa inyo, kailangan yung mag-survive sa buhay, no? Nang walang kapantay, walang katumbas. Kung ano man yung nandyan sa harapan nyo ngayon, kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon, tanggapin nyo, i-adapt nyo, di ba? Yan yung kasi isa yan sa mga pamamaraan kung paano i-transform ni God yung buhay nyo at saka sabay ni universe. At wala ka ring choice eh. Kasi kapag yung araw, yung oras, talagang tumatakbo, pumapalit siya, di ba? Wala kang magagawa. Kahit sabihin mong gusto mo pang matulog, napapagod ka, nahihirapan ka, nasasaktan ka, wala, sige-sige pa din siya, 'di ba? So, pinakamagandang dito, punto, sabayan mo ang takbo ng oras. Sabayan mo ang mga pangyayari sa buhay mo, tanggapin mo. Masakit man, masaya ka, malungkot ka, nag-iisa ka, may asawa ka, may mga anak ka, may pamilya ka, may mga sakuna, 'di ba? At meron din mga personal problems na sa mga single at sa mga in a relationship, merong mga ganon. So ngayon, kung gagawin mo ito sa buhay mo, kailangan mo lang magkaroon ng tiwala sa sarili mo na darating ang araw, ito'y para din sa'yo. Mahirap lang kasi itong sinasabi ditong community sa gitna, posible ito the literal na community mo o pamilya mo, na mga tao nasa paligid mo, circle of friends mo, mga katrabaho, kaklase, empleyado, negosyo, kakumpetensya, di ba? Mga karibal, mga ganun, mga chismosa, may mga ganun. So kung halimbawa, isa itong relasyon, di ba? Matagal ka nang nagpatawad, matagal ka nang nag-intindi, nilamon mo na pride mo, nilunok mo na ego mo, tapos hindi pa rin siya nagbago. Dalawang bagay lang. Kung hindi yan ginayuma, pinaritual, may iba siya. Kaya dapat magpa-full private reading ka para alam mo at hindi ka na paulit-ulit masaktan, hindi ka na aasa, at alam mo yung gagawin mo. Kasi kapag pinagayuma yan, siyempre, ipatanggal mo yung gayuma kasi ikaw yung mahal nun eh, 'di ba? Alam mo naman. Pero kung hindi siya ginayuma, kapag lumabas sa reading, hindi siya ginayuma at natural yung ginagawa niya na meron siyang iba, masakit pero tanggapin mo. Kasi hindi naman uusad ang isang relasyon at walang relasyon na babalik sa katulad ng dati. Maliban na lang nga kung yan ay nagayuma, siyempre pag natanggal yung gayuma, edi babalik sa dati. Ikaw yung mahal, nasa sayo yung atensyon, nasa sayo lahat. Kapag ito naman ay gawa ng kasiraan sa paligid, pamilya, kaibigan, kakompetensya, karibal, yun din yung kailangan mo, yung protection ritual na yun. Kasi yung protection ritual kasi hindi na nila pakikialaman eh. Kahit anong pakikialam nila doon, hindi na mabubulabog ang puso't isipan ng mahal mo. Kung ikaw din, no, napapagod ka na, nai-stress ka na, kailangan mo din ng protection ritual para hindi mo ma-absorb lahat ng negative sa buhay mo.
Dahil para ding ano, 'di ba? Naaalala nyo yung cellphone. Dumadating din sa punto na full storage kayo. Yun yung pinakamagandang example doon. Yung cellphone, iba-iba yung model, iba-iba yung memory level, iba-iba yung capacity, iba-iba yung quality, iba-iba. Ganun ang tao. So kapag napuno ka, it's either sasabog ka or kailangan mo talagang maglinis, mag-delete para magkaroon ng bakanteng space at makapasok ang mga bagong memories at mga swerte sa buhay. Ganun ang trabaho ng cleansing. Kung gusto niyong gumaan ang buhay niyo, matanggal ang mga negative, magpa-cleansing ritual kayo. Pero kung gusto niyong dumami yung finances ninyo, magpa-wealth ritual kayo. Ganon sa comeback ritual, ganon din sa love ritual, ganon din dun sa mga tanggalan ng barangkulam, sumpa at gayuma. Lahat na yun, ganon na talaga. So, mahalin mo ang sarili mo, no? Magtiwala ka sa path or sa journey na binibigay sa'yo. Kasi, walang pagsubok na mangyayari kung ayaw ng Diyos na uunlad ka. Yun nga lang, nakadepende yun sa tao kung paano nila tanggapin ang pagsubok. Sa paaralan, di ba, ganun? May mga subject na gusto mo, may mga subject na ayaw mo. Ganon din sa buhay ng tao. May mga chapter na gustong-gusto mong balik-balikan. May mga chapter din na gusto mong ilibing sa limot. So, nasa sayo. Pero kahit nga libro, di ba? Kapag pinunit mo yung isang chapter doon, hindi siya mabubuo. Ganon din sa buhay natin. Hanggat hindi mo kayang bitawan yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo, hindi ka makakausad sa susunod na chapter ng buhay mo. Mararamdaman mo na meron talagang kulang. Pero kung kaya mong i-manage yung sarili mo, i-regenerate mo yung pagkatao mo, at subaybayan mo, obserbahan mo yung komunidad mo, yung tao sa paligid mo, ma-appreciate mo yung ibig sabihin ng Diyos. May mga bagay na pinapadaan lang sa'yo para lang matuto ka. Pero ang totoo nun, sa dulo, may nakahandang grasya para sa'yo. So, proceed tayo sa special episode natin para malaman natin kung ano yung ibig pang tumbukin ni universe para sa inyo. Good morning po, at sa gusto magpa-reading, magpa-ritual, message lang po kayo. Maraming salamat.